Ano ang initial reaction niyo sa first time na laman niyo na gagawa kayong dalawang pelikula? Nag-usap tayo, di ba? Parang minsan nagtatanungan kami, ano gawa tayo movie? Pero, ano nga bang reaction ko? Parang pinano naman namin ito. Yung comeback, yung sabi namin kanina, gustong-gusto namin gawin. Kaming dalawa yun, kailan kaya? Ano kayang pelikula? Tapos may mag-offer, tapos hindi matutuloy kasi may mga schedule problems. Itong pinatuloy na pelikula na 2018 pa natin pinaplano, nag-meeting na kami, nag-evolve na siya yung nag-evolve. Nandun yung willingness namin talaga gumawa ng pelikula. Tamang material lang talaga at tamang panahon. Kaya itong nangyari ngayon, parang nag-align lang talaga yung universe na pati playdate na hindi namin inaasahan. Never namin na isip na saktong Valentine's kami mapapalabas at binigay ng Diyos sa akin. I think yun yung magandang kasabihan na you just have to prepare yourself for the opportunity when it comes. So yun lang yung nangyari sa amin lahat. Trabaho lang kami ng trabaho at naglanding lang yung mga tamang elemento kaya hindi kami sa harapan natin. Ako feeling ko parang nasagutin yung prayers ko dahil sabi ko gagawa ako ng movie ulit na may nakatrabaho ako dati. Siyempre gusto ko si Marvin kasi alam ko yung tandem namin, alam ko yung kung paano namin lalo rin yung mga eksena, di ba? Pero parang hindi pa ako sure dati ano nga kaya ang storya na suswak sa amin sa ngayon na mapipil pa rin nila na nung pagkatrabaho talaga, iba talaga sila. Parang ganun. And yun yung nangyari ngayon. So, yun ang nasulat at nagawa ng Project 8. Ay, yes! Tama siya, andun yung kilig, andun yung tama, pero may lalim. So, matatawa kayo, makikilig kayo sa dami ng matututunan at realization sa dito. So, answered prayer ka na to? Yes! Dream project na tawag namin lahat dito. Dream come true ito. Diba? Yung GC namin pangalan, Dream Project. Anyways, congratulations. Thank you. Thank you, Romel. Pasa muna kay Kate Alahar of Random Republica. Kate? My question is for Direct Jimmy. Na-mention mo kanina na pinapanood mo na sila before. And matagal din sila hindi nagkasama on screen. So, kumusta sila sa set and sa performance nila sa set? Kapag meron akong nakaka-work na actors na mas matagal na sa akin sa industry, ano talaga yung kami. Parang, syempre, baguhan ka, mas bata ka, ganyan. Pero never ko yun na-feel sa mga nakatrabaho ko, lalo na kina Marvin and Jolene. Sobrang dali nilang i-direct. Parang may mga ipapagawa ko sa kanila, tapos yung gagawin nila, mas higit pa doon sa ina-expect ko. So sobrang ang saya nilang makatrabaho. Like may isang eksena, hindi ko parang tatanungin siya si Seth, tatanungin si Joy, nagsiselos ka ba? Tapos parang sabi ko kay Miss Jolens, parang taasan yung parang taasan yung sagot. Oo. Tapos yung binigay niya, higit pa dun sa, mas mataas pa dun sa ina-expect kong mataas. So, gano'n, sobrang saya nilang katrabaho. Parang yung material, parang blank canvas, kumbaga, parang gano'n. So, Thank you, Kate. Pasa mo sa likod mo na. Si Bix Buzz, tapos after ni Bix, si Nikki Wang. Go, Bix! Hi, hello, congratulations. Bali ang tanong ko, para kala Marvin at Julina, paano kayo nagbabagay kasi sa kami ng pagbuhat at sino yung unang humihingi ng sorry? Ano to, yung dati maraming nabuhat, pero ngayon wala nang gano'n. Tatanda na namin. Nakakahiya na po. Kung may ganun pa kami sa set, nahiya naman kami sa director. Noon daw. Yes, noon po maraming ganun nangyari. Since mga 17 years old yung ito. Si Jolina ay sobrang matapuhin. Pero ang dali-dali rin niyang masaya. Kaya alam ko pag nag-sorry na ako, may in love na siya sa akin. Ano ba sasabi mo doon? Hindi, ako talaga. Meron ako. Yun na po, tapos na po. Hindi, yung sa amin dati, meron kami naging away dati sa Loves Kita Okay Ka Lang. Sa Baguio yun. Tapos sabi ni Direk Jen, sabi, huwag
napapahappy na ako. Charming talaga. Hindi nga, paano nga rin kayo? Hindi yun. Ang mura, di ba? Hindi kailangan ng flowers and chocolates. Ang sarap patawanin ni Jody. Thank you, Vix. Maraming salamat. Let's go to Nikki Wang. Nikki Wang of the Manila Standard. Thank you. Medyo nalungkot ako na na MU lang pala si Marvin at sa Jelena. Na hindi kayo ex-lovers. But anyway, I wanted to know kasi diba ang last project nyo na movie ay yung Italy, tama? And then last na TV is Flor de Liza. Yung soap, yes po. Yeah. Pero throughout the years na hindi kayo magkasama, how were you able to keep the connection? Ako, minsan text, kamusta, or matagal din na parang walang kwentuhan. Tapos one time... Dinidip ko siya. Nung big noon, love din pa tayo. Kasi yung cellphone dati, si Marvin pa nagturo sa akin mag-text noon. Pero nung hindi na kami nagkaka-work, one time, nagkasabay tayo sa diba, sa EDSA. Tapos tumawag siya sa akin, si Marvin. Tapos pagsagot ko, nandun pala siya sa likod ng sasakyan ko. Tapos nag-iya siya mag-coffee. Tapos kwentuhan na kami, ganyan. Yung mga pag-ganun, wala masyadong talagang magpaplano ni lumabas din. Dahil nga, wala kang matinding pinagawa yan. Malaya kami nakakapag-message at nakakapagtawagan. Nag-evolve yung friendship namin through the years. At ang sarap nga ngayon, umabot sa point na parang napaka-open na namin sa isa't isa at mas malalim na yung friendship namin. Nagkataon naman na may pelikulang ganito. Parang lahat lang talaga nag-align. So, hindi naging mahirap yung pagtatrabaho namin ulit. Kasi hindi kami naging strangers sa isa't isa. Alright. Thank you, Nikki. Let's pass the mic to John Milo. John Milo Severo from PhilippineStar.com. Wala na? Umalis na siya. Nakita ko siya kanina, no? Umalis na siya. Nag-CR siguro. Si MJ muna, MJ De Leon of Glitz. Hello. Siguro follow lang din sa question ni Nikki kanina. How you guys are still communicating and keeping the connection. Kanina kasi sabi niya din that you confirmed about the mutual understanding phase before pa. So is it easy or more difficult or awkward to project the Kilig granting what you guys have been had before? Or what you guys had before? Ngayon, yung Kilig na yun, Yes. hindi wala talagang kahirap-hirap. Kasi nga, sa totoo lang, kaya parang may konti pang nakakatawa pag nagkakatingin na kami. Kasi parang ang petty naman ang pinag-aawayan natin dati. Tapos parang ibang-iba yung relationship ngayon. Tapos yung trust siguro namin sa isa't isa, mas lumakas ngayon. Kaya natural na sa amin ng pag may magpapakilig, may papatol, or basta iba yung connection. It's the connection, I guess. Kaya hindi nakakailang na magpakilig. Siguro kung sa ibang artista na lalaki yun, baka nailang pa ako. Pero si Marvin yan, kaya okay na. I think malaking factor yung material. Tamang-tama yung material sa edad na ginagawa namin ngayon at sa stage ng buhay namin ngayon. Hindi malayo doon sa pinagdadaanan namin. Parang yung pagiging parents kay Loisa. Pareho kami magulang ngayon na may pinagdadaanan sa mga anak nila. May relationship na sensitive kung paano palalakihin o sasabihin ng mga bagay-bagay. Ang laking tulong kasi may characters na may pinoportray, pero dikit sa mga personal na buhay namin yung nangyayari. And at the same time, meron dikit dun sa mga pelikulang ginawa namin dati. So para siyang character na kabisado na namin, pero in a different stage ng buhay namin. Na parang totoo sa pagkatao namin ngayon. Kaya nanggaling yung kilig dun sa characters ng pelikula. Thank you. Thank you, MJ. Paso lang kay Naz ng Pelikula Mania. Naz? Kay Loisa. Ano yung mga na-observe na natutunan mo kay Jelena and working with him? Sobra po talaga akong kinabahan nung first day po namin. As in,
Grabeng kaba po talaga yung naramdaman ko. As in, pinapawisan po ako kahit malamig naman. Ganong level po talaga. Kasi pinanood ko po talaga yung pelikula nila. Tapos habang pinapanood ko, iniisip ko na hala, sila yung mga magulang ko na gagawin ko itong yung XX Lover. So, sobra akong kinikilig talaga. At hindi talaga malayo sa mga dati kong karakter yung ginawa nila. Kaya sobra po akong kinikilig po talaga na overwhelmed. Kasi talagang isang malaking karangalan po talaga na makatrabaho po silang dalawa. Thank you, Nas. Let's proceed now to Albert Abelico.